illnesses. Na tayo po ay nasusugatan, nasasaktan sa mundong ito at pwede po tayo magkasakit sa mundong ito. But you know what? With one touch from God, everything ay magkakaroon ng pagbabago. Isang bagay po na kinakailangan mailagay sa puso ng tao, na ang Diyos ay hindi tayo nakakalimutan. Hindi kailanman nalilimutan ng Diyos ang sino man sa atin, sapagkat sabi ng Matthew chapter 10, even the very hairs of your head are all numbered. Na lahat tayo ay talagang, sabi nga, even the very hairs of our head are all numbered. Na ibig sabihin, hindi nalilimutan ng Diyos ang sino man sa atin, sapagkat kilala tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, alam ng Diyos ang struggle mo, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo, alam ng Diyos ang nasa isip mo, walang naitatago sa Panginoon, and remember this powerful thing, you are not forgotten by God. Hindi tayo nalilimutan ng Diyos. Naaalala tayo lagi ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, never na ang Diyos ay magkaka-Alzheimer sa iyo. Never na siya ay magkaka-demensya sa iyo. Sapagkat He is a powerful God. But you and I, we can have spiritual dementia o spiritual Alzheimer na nalilimutan natin ng Diyos. Meron ba dito na lagi mo naalala ang Diyos, moment by moment? O may mga times nalimutan mo ang Diyos? Isang saglit. Sino po dito minsan nakalimot sa Diyos? Yes. Kaya nga po, ganun ang Diyos natin, comparing to us, tayo po ay ni isang tuldok, wala pa. But God is our infinite God, unlimited God, immeasurable God, powerful God, awesome God, amazing God sa buhay nating lahat. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. And I believe ito ang kailangan mailagay sa isip puso natin, na kung tayo nag-struggle, tandaan mo may Diyos na hindi nakakalimot sa'yo. Let's open our Bibles sa 2 Kings chapter 8. 2 Kings chapter 8, tayo po lahat ay tumayo, verses 1 hanggang 6. 2 Kings chapter 8, verses 1 to 6. Tayo po ay babasa, sabay-sabay po tayong babasa, sapagkat sabi ng Revelation, mapalad ang bumabasa ng salita ng Diyos. The fact na tayo po ay bumabasa ng salita ng Diyos, you are blessed. Pinagpala ka na ng Diyos. Amen? Sino po dito naniniwala, ngayon pa lamang pinagpala ka na ng Lord? Amen. Praise God. Tayo po lahat, sabay-sabay bumasa. Let's read together. Now, Elisha had said to the woman, whose son he had restored to life, go away with your family and stay for a while wherever you can. Because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. The woman proceeded to do as the man of God said. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines 7 years. At the end of the 7 years, she came back from the land of the Philistines and went to the king to beg for her house and land. The king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and had said, tell me about all the great things Elisha has done. Just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to beg the king for her house and land. Gehazi said, this is the woman, my lord, the king, and this is her son whom Elisha restored to life. The king asked the woman about it, and she told him. Then he assigned an official to her case and said to him, give back everything that belonged to her, including all the income from her land from the day she left the country until now. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po ay another story sa buhay ng, sabi nga ay talagang mga taong nakaranas sa hipo ng ating Panginoon through the ministry of Elisha. Alam natin, for past weeks, tayo po ay nag-aaral sa buhay ni Elisha, kung paano siya humipo ng mga buhay, kung paano nag-miracle ang God through, sabi nga, through prophet Elisha, kung paano ang Diyos ay kumatagpo sa pangangailangan ng tao dahil sa kanyang anak na ito na si Elisha. At ngayon, narito ang isang istorya na kung saan alam ni Elisha what will happen sa bansang Israel. Kaya nga, inutusan niya ang babaeng ito, go to the land, na sabi nga, to that land ng Philistine, sapagkat merong magaganap na 7 years famine.
na dito sa lupain ay magkakaroon ng tagutom at kinakailangan umalis ka muna sa lupain ito. Our God is the God of love and kindness. Do you believe? Na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, kabutihan, mercy, faithfulness, hope, goodness, grace sa buhay nating lahat. Yan po ay mga katangian ng Panginoon that will remain forever, that He will remain good, sabi nga faithful, sabi nga siya ay kind, merciful, gracious sa ating lahat. Sapagkat ayaw niya that anyone should perish, that anyone should suffer for a lifetime or for eternity. He will be the one to make a way for all of us. Gagawa siya ng paraan para sa buhay mo at sa buhay ko. He wants us to have a peaceful and joyful life. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo mapayapa, masaya, at pinagpalang buhay. Is God so good? Yun po ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo isang mapayapa, masaya, at talagang pinagpalang buhay sa mundong ito despite all the troubles and trials sa mundo, na alam natin ang kanyang mga anak ay gusto niyang makaranas ng isang buhay na mapayapa at pinagpala at tunay na may kagalakan. And I believe the greatest love of all is the love of God. Yun ang pinaka-greatest love of all. Who can love us that much except our God? Na walang magmamahal sa atin ng todo-todo except our God. Sapagkat the strongest, sabi nga talagang hope that we have is our hope in God. Na may pag-asa tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa no matter how heavy, how terrible our situation is, or alam natin, there is a way out. May gagawin ang Diyos natin sa ating mga buhay, may way out of escape so that you will not suffer sa mundong ito ng grabe. And I believe though we have, sabi nga, some suffering in this world. Merong suffering sa mundong ito. Alam natin, sinabi ng Diyos yan, in this world, you will have many affliction or suffering. But be of good cheer, I have overcome the world. Even the righteous will suffer, but the Lord will deliver them all. Yun po ang katotohanan na sinasabi ng Bible sa atin. Tayo po ay tunay na nakakaranas ng iba't ibang pagsubok kahit na tayo mananampalataya. Is it true with you? Totoo ba sa ating lahat na kahit mananampalataya tayo may pagsubok? Pero totoo ba ang Psalm 37, but the Lord delivers them all? Pinalaya ka rin ng Panginoon. Na yun ay katotohanan, I think sa verse 17 yun, sabi nga 37, 17 or 16, but the Lord delivers them all. Na tayo pinalaya ng Panginoon sa mga iba't ibang suffering, na yun ay talagang pinakita na it's the hand of God that controls the world. Na ang kamay ng Diyos ang nagkokontrol sa mundong ito, na patuloy na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang babaeng ito ay pinaalis muna ni Elisha sa land, sapagkat there will be famine for 7 years. Is 7 years short or long? It is so long. Eh yung isang araw lang ikaw ay magutom. Kamusta ka na? Yung puwera ang fasting, ha? No, talagang wala ka nang makain isang araw. Ano ang feeling ng isang araw na wala kang pagkain? Sino po dito? Ang gusto mo, isang araw na walang pagkain. O 3 araw na walang pagkain. Sino po dito, yung mainit ang ulo pag walang makain? Ha? Baka pati yung bangaw na lumilipad, ang tingin mo dyan ay prunes. Kaya nga dyan natin makikita na talagang maraming tao hindi makakatagal sa kagutuman. At alam ni Elisha na kinakailangan ang babaeng ito kasama ng kanyang pamilya, ang kanyang anak na binuhay mula sa pangapatay, ay talagang ma-spare. Siya ay mapuwera sa mga sitwasyon. At ito po ang blessing ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ikaw ay spare ng God sa so much suffering in this world. Katulad ng babaeng ito, ang sabi nga sa kanya, go away with your family and stay for a while wherever you can. Because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. Dahil dito, narinig ng babae message, and she proceeded. Siya ay sumunod to do the word of God through the man of God. At sapagkat naniniwala siya, dito kay Elisha sa kanyang sinasabi na magkakaroon ng famine, and she obeyed the voice of God through Elisha. Ito po ang kailangan na maganap sa buhay nating lahat. Once we heard the word of God, we need to obey it.
sapagkat merong pagpapala sa pagsunod sa Panginoon, sapagkat the Lord wants you to be spared from the sufferings of this world unless we learn to obey the Word of God. Hindi natin mararanasan ang hipo ng Diyos. Kaya nga in everything sa buhay nating lahat, so that we will be spared from catastrophic thing, we will be spared from sorrows, we will be spared from all the destructions, kinakailangan matutunan natin marinig ang tinig ng Panginoon. Dito po ay pinakita sa babaeng ito, na siya ay talagang umalis sa lugar na iyon upang siya ay mapuwera sa susunod na famine. Suffering is part of living in this fallen world. It's part of living in this fallen world ang suffering. Kaya nga kumisan, maiisip mo ang mga tao, napakaraming taong kawawa at kahabag-habag. Have you seen those people living in the street? Nakita niyo ba yung mga taong nakatira sa kalye? Na ang una ay bato, na kung saan dito po makikita natin yung mga taong talagang ang buhay nila ay nasa kalye na lamang, kumakain sa kalye, naliligo sa kalye, ang mga anak nagbibihis, papunta sa eskwela, magmumula sa kalye. At yung iba naman, mas miserable, nandoon sa ilalim ng tulay, pag bumaha, pwedeng mamatay sila doon. Na kapag dumadaan ang mga sasakyan, dumadagundong sila sa ilalim. At dyan natin makikita, napaka-miserable ang maraming buhay ng tao. Meron ipinapakita sa GMA, mga taong halos nakatira sa basurahan ng paligid, na kahit ikaw ay magluto ng adobo, hindi mo maaamoy ang amoy adobo. Maaamoy mo, amoy basura. Na dyan natin makikita, na marami mga tao may tendency na sila ay magreklamo sa buhay. Pero kung titignan mo ang buhay mo, wala kang karapatang magreklamo. You are blessed, more blessed than the others. Di ba? Sino dito ang naniniwala, pinagpala ka pa kaysa sa iba? Yes. Ang itsura mo ba ay talagang masasabi mong pinagpala ng Diyos? Yes, amen. Kaya nga dyan natin makikita na marami tayong, if we will only count our blessings, you are blessed more than the others. Sapagkat ang pagpapala natin minsan ay hindi natin napapansin, pero ang dami pala natin pagpapala. At kapag nag-umpisa ka nang magbilang ng mga pagpapala, you will praise and worship the Lord sapagkat God has blessed you so much. Bagamat God has blessed you, there will be suffering in this world. Meron ka pa rin dadaan ng pagsubok, meron kang dadaan ng problema, meron kang dadaan ng difficulties, iba't ibang sitwasyon ng buhay, sapagkat tayo kasama sa isang mundong bumagsak sa kasalanan. Pero, kasama man tayo sa mundong ito na pwedeng mamroblema, meron tayong Diyos na makapangyarihan na aalalayan tayong lahat. At ang katotohanan, the Lord will never forget you. Hindi ka kailanmang kakalimutan ng ating Panginoon. Isang bagay dito, bakit pinasabi ng God kay Elijah, there will be famine for 7 years to this woman. God honors the faith of this woman. Remember, when she first encountered Elijah, ang sabi niya sa kanyang husband, I think this man who is passing by always in our place is a holy man of God. Alam ko na siya ay banal na lalaki ng Diyos at tayuan natin siya ng talagang something na talagang pwede tayong talagang tirahan niya dito sa atin, na every time na siya idadaan dito siya titira. At yun ang ginawa ng babaeng to with all the hospitality, kindness ng babaeng to. The Lord has blessed her. Nang wala siyang, sabi nga ay talagang pinigyan siya ng anak at siya ay talagang namatay yung anak at siya ay talagang binuhayan nabuhay mula sa patay ang kanyang kanyang anak. Kaya nga, na kung saan sinubukan siya o paano pag nawala ang anak niya tapos binuhay ng Panginoon, ipinakita sa kanya ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng himala. Have you experienced the God of miracle? Amen. Sino po dito ang nakaranas na ng miracle mula sa langit? Taas niya ang kamay na nakaranas ng miracle? Okay, salamat sa mga kamay na yan. Sino dito ang nakaranas na ng big time miracle? Amen. Yung big time miracle? Okay. Bakit parang konti lang nakaranas ng big time miracle? Alam ba ninyo na lahat tayo ay pang big time miracle because your God is a big time God? Kaya nga dyan natin makikita na ang Panginoon ay tunay na pinapahayag niya sa atin na gusto niya maranasan natin ang todo siya. Sapagat the Lord is unlimited, we have an infinite God, amazing, awesome God, the God of miracle, the God of wonders, the God who can do great things for you because He loves you. Mahal tayo ng Diyos. Sobra kang mahal ng Diyos.
Amen? Kaya nga kung sobra tayong mahal ng Diyos, nothing is impossible with our God. Ang babaeng ito nakaranas ng sobrang pagmamahal ng Diyos at ginamit ng Panginoon sa Elisha so that she will be spared from so much suffering. Number 1, God will spare you not to suffer terribly. Ikaw ay pepwera ng Diyos not to suffer terribly. Merong mga terribling suffering in this world. But God will spare you. Ipepwera ka to suffer terribly in this world. Kaya nga minsan ang tingin natin ang ating suffering ay terribly na, pero hindi. Tandaan natin, hindi terrible ang suffering mo. May mga tao dyan, may karamdaman na wala pang pera at doon sa bahay nila, walang ventilation. Sa bahay nila ay talagang halos parang makikita mo, miserable ang buhay nila. Pero kung tignan mo ang sarili mo, oo, may sakit ka, pero may pera ka, may bahay ka, may mahal ka sa buhay na tumatangkilik sa'yo, hindi ka miserable. Na minsan isip mo wala kang pan-tuition fee, para bang ang isip mo merong pangangailangan, may bayaran ka sa eskwela, wala kang pambayad, ang isip mo miserable ang buhay mo, pero in the long run, makakabayad ka rin. Pero may mga tao na halos, naalala nyo yung UP student na babae na nagpakamatay dahil wala siyang source para siya ay makabayad doon sa kanyang tuition fee. Sabi ko nga, kung alam lang natin, tayo'y nagpatak-patak hanggang makatapos ang babaeng iyon. Sayang na buhay, sapagkat nag-end ang buhay niya sa pagpapakamatay, hindi niya naisip may Diyos. Na alam ko na sa buhay nating lahat, huwag mong kakalimutan may Diyos. Huwag mong iisipin na ikaw ay mag-isa, huwag mong iisipin pinabayaan ka ng Lord. Ano man ang condition mo, may Diyos. Pakisabi mo sa iyong katabi, may totoong Diyos. And because the Lord is real and true, He will never allow you to suffer terribly. Hindi ka pababayaan ng Diyos na ikaw ay mag-suffer terribly sapagkat suffering is part of living in this world. The sin in this world brought tears, pain, sorrows, disappointment, frustrations, na talagang ang kasalanan ay nagdala ng pasakit, ng luha, ng kalungkutan, ng kabiguan, ng kamatayan, ng karamdaman sa mundong ito. And God has a way out for you not to suffer terribly. May paraan ng Panginoon para ikaw ay talagang may spare sa so much suffering. The Lord never allows people who has faith in Him to experience yung so much na hindi niya kaya. Alam natin, sabi ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi mo kaya. Kundi tapat ang Diyos, sa pagdating ng pagsubok, bibigyan ka niya ng kalakasan na ito'y malagpasan mo. Malalagpasan mo anumang pagsubok, sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa buhay nating lahat. He will use everything for you to experience Him. Na tunay na gagamitin ng Panginoon ang lahat ng paraan para mo maranasan ang kapangyarihan niya. Kaya nga si Elisha was used by God for this family. This was a long term, talagang all throughout their journey. Nakita nila ang kamay ng Panginoon na pinadala ng Panginoon sa Elisha sa kanila para sila'y alalayan at para makita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang Diyos natin ay hindi nagkulang para tayo paalalahanan. There are situations in your life na nangyari pero nagpapadala ang Diyos ng people na talagang magpapaalala sa iyong may Diyos. O magpapadala ang Panginoon sa iyo ng talagang tulong na para mong maalalang may Diyos. Na talagang lahat tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon, ako ay totoo at buhay na buhay sa buhay mo. Kaya nga napakalaga sa bawat isa sa atin, if you are in a distressing situation, remember, the Lord has not forgotten you. Hindi ka nalimutan ng ating Panginoon, He will continually guide you. With this famine na sinabi ni Elisha sa babae, sinabi sa babaeng ito sa kanyang pamilya na may tagutom upang bigyan sila ng guidance na hindi sila makaranas ng so much gutom. Kaya nga, the Lord will never allow you to suffer terribly. May paraan ang Panginoon in the natural. Parang iisipin mo minsan, yung problema mo will stay with you for so long and sometimes you think na ito ay talagang maglalast forever. Meron bang mga problema na minsan iniisip mo parang hindi naaalis sa'yo? Meron po ba na problemang, parang yung kahirapan, iniisip mo, ang kahirapan ay hindi naaalis sa akin. Di ba? Minsan ba ganun ang isip mo, yung kahirapan hindi naaalis sa'yo? Sino dito nakaranas ng kahirapan pero ngayon, wala ka na dun? Uy! Sino dito ang nakaranas ng kahirapan pero ngayon, wala ka na dun?
Praise God! Salamat sa Panginoon. At dahil wala ka na doon, pinapaalala sa iyo ng Diyos, kung magkakaroon ka man ng problema o nasa problema ka, tandaan mo, makakaalis ka dyan. Amen? Kaya nga lahat tayo ay talagang tinutulungan tayo ng Panginoon. Hindi ba minsan pag iniisip mo yung paghihirap na dinaanan mo, yung mga time na ikaw ay nag-aaral, na talagang nahihirapan ka sa pambayad sa eskwela, pambaon, na talagang lahat ay talagang may struggle ka. Pero at the end of the day, pag nilingon mo yung mga problema, nagpapasalamat ka sa Panginoon kasi ngayon, iba na ang buhay mo, angat ka na sa iyong kinalalagyan dati. Amen? Di ba? Masaya bang alalahanin na naghirap ka, ngayong ginhawa ka na? O ayaw niyo yun? Sino dito ang masarap na alalahanin na may kaginhawaan sa gitna ng kagipitan? Yes. Kaya nga dyan natin makikita na ang Diyos ay napakabuti sa buhay nating lahat. Na minsan yung mga problema, sometimes we fear na talagang baka hindi ito mali sa ating buhay, na parang ito'y mananatili. Sometimes fear feel big. Sometimes fear feel big. Na minsan ang takot, parang pakiramdam mo ang laki. Minsan ba ang takot ay napakalaki sa iyong nararamdaman? Na parang nahihigop ka ng takot? Diyan natin makikita, then we know the truth, that yung trouble or problem is just for a moment. Sandali lang ang pagsubok. Amen? Sandali lang ang pagsubok sa buhay nating lahat sapagkat may paraan ng God. This woman, they value the Word of God sa buhay ng pamilya niya. Pinahalaga nila ang Word of God sa pamilya nila, kaya every time may direksyon ng God, sumusunod sila. Sumusunod itong babaeng to kasama ng kanyang pamilya, sapagkat alam nila na totoo ang Word of God. And I just pray, tayong lahat, ay magkaroon ng ganitong klaseng conviction like this woman, that every time that they hear the Word of God, meron talagang conviction na totoo ito, galing ito sa Diyos, at gusto ko masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. The Word of God is a light unto our feet and a lamp unto our a light unto our path and a lamp unto our feet. Psalm 119:105. Na kung saan ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating dadaanan at siya ay lampara sa ating landas. Na kung saan sa ating paanan, na ang Panginoon ay patuloy na pinapahayag niya na huwag tayong lalayo sa Word of God. And I believe this must be the goal of every Christian. Ang lahat ng salita ng Diyos ay dapat masunod sa buhay nating lahat. O ang ibang salita lang ba ng Diyos ang dapat masunod? O ang kalahati ng salita ng Diyos? O ang 3/4 ng salita ng Diyos? O 99% ng salita ng Diyos lang ang dapat masunod? O naniniwala kayo, from first page to the last page, dapat masunod ang Word of God? Kasi kung pipiliin lang natin ang gusto natin sundin sa Word of God, kalugihan ito. Kaya nga kung tayo ay susunod, sumunod ka na ng todo para mapagpala ka ng todo. Amen? Gusto ba natin ang pagpapala ng Diyos ay tumodo sa buhay nating lahat? Pakisabi mo sa katabi mo, sumunod tayo ng todo. Sapagkat yun ang protocol ng God. Sabi nga sa James, if you obey the 9 commands, and you disobey the one commandment ng God, you disobey all. Ibig sabihin, nasunod mo ang siyam, pero hindi mo nasunod ang isa, nabaliwala ang siyam. Lahat ay nasuway mo na. Yun ang kategorya ng Diyos. Na kung saan, bakit merong ganong kategorya ang Diyos? Sapagkat ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapagpala ng kapra-kapraso. Gusto ng Diyos mapagpala tayo ng todo. Na yun ang kanyang kalooban sa buhay nating lahat. And this woman and her family believes the Word of God without any doubt. Kaya nga yung direksyon ng Panginoon ay talagang sinusunod nila. Sapagkat the Lord wants us to be spared from so much suffering in this world. Sufferings, heavy sufferings, will surely come in this world. Matinding mga pagtudusa at paghihirap ang talagang darating sa mundong ito. At nais ng Panginoon na ikaw at ako'y may spare sapagkat ayaw ng Diyos bilang anak niya na tayo magkaroon ng grabing suffering sa mundo. Yes, we will suffer, pero hindi pahihintulot ng Diyos to the maximum ang mararanasan mo.
Sapagkat mahal tayong lahat ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Ang babaeng ito, kaya siya sumunod, she remembered. And it is an unforgettable experience sa 2 Kings chapter 4, verse 35. Nang ang kanyang anak ay namatay, si Elisha ay ginamit ng Panginoon parang anak niya ay muling mabuhay. Kaya nga, with that one miracle ng God noong time na yun sa buhay niya, hindi niya na nalimutan kung gaano katapat ang Diyos. And I believe tayong lahat ay nakaranas hindi lang ng isang miracle, ng dalawa, ng tatlo. Marami tayong nakita at naranasang personal na miracle at ito'y maghamon sa atin that every time we listen to the voice of God, every time that we hear the voice of God, ay talaga namang magkaroon tayo ng puso na talagang sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan ng Diyos sa ating lahat na siya'y buhay na buhay. Na ang salita niya'y totoong-totoo sa bawat isa sa atin. I remember, merong isang babae noon, noong time na siya ay nabaril, ang sabi ng doktor, 99% si Lina. 99% you cannot walk. And 1% ibigay mo na lang sa Lord dahil tinamaan ang spine niya. And then, noong time na yun, talagang naging quadriplegic siya. Talagang walang pakiramdam na ang kanyang mula dito sa kanyang leeg, pababa. Wala na talaga, completely. Ang sabi ng Diyos, ng doktor sa kanya, 1% ibigay mo sa Diyos, 99% you cannot walk. Ang nanay niya namatay on the spot dahil na-hold up sila, dahil dollar exchange ang negosyo nila. And then that time, sabi ko, Lina, nothing is impossible with God. Doon sa baba ng bahay nila, nag-Bible study kami. Sabi ko sa ate ko, ako na mag-Bible study ate sa kanya. At every Thursday pumupunta ako doon, every afternoon pumupunta ako para siya ay Bible study. And the first miracle happened, the big toe sa paa ay gumalaw. And then sabi ko, that would be the miracle for your life. That is the first miracle sa buhay mo. Yung unang hinlalaki mo sa paa ay gumalaw. And then after that, with all the therapy na pwedeng gawin sa kanya, the doctor said, 99% di ka na makakalakad. Pero she tried her best. And you know what? Si Lina ngayon ay nakakalakad. Si Lina ay nakakalakad. Everything is possible with God. Amen? Kaya nga, isang araw, ang sabi niya, gusto ko magkaanak. Dahil may asawa na siya that time, secretly married, at yung kanyang ka-secret married na yun ay siyang nag-alaga sa kanya. Sabi ng daddy niya noong una kay Raymond, iwanan mo na anak ko, wala nang pakinabang yan, paralisado na yan. Sabi ni Raymond sa kanyang daddy, hindi po, secretly married na po kami. Ako na po mag-aalaga sa kanya. At yun na nangyari. And you know what? After 8 years, sabi ni Lina, parang siya ay depressed sapagkat wala siyang anak. Sabi ko, Lina, remember, sinabi ng doktor with a bullet in your body, na ando pa rin yung bullet, kaya pagdaan niya sa mga mall, tutunog siya dahil mayroong bala sa loob ng katawan. Sabi ng doktor, independent ang matris mo, magkakaanak ka. With all these 8 years na yan, kayang buksan ng Diyos ang womb mo. We will pray, the Lord will open your womb. And lo and behold, that year itself, nagbuntis si Lina, at ngayon may anak na siya, college na yung anak niya. God is good. Amen? Kaya nga, ang Diyos ay Diyos ng himala. Kung ikaw ay nakaranas, again, I tell you, kung ikaw ay nakaranas na ng himala, huwag mo nang pagdudahan ng Diyos, please. Sapagkat kung pagdududahan mo pa ang Panginoon, even though you pray, you will receive nothing. Sapagkat those who prayed with doubt, ang sabi ng James 1, verses 6 to 8, if you pray and you doubt God, huwag ka nang umasa na ikaw ay tatanggap, sapagkat katulad mo ay alon, paiba-iba ng isip. Huwag magbago ang isip mo. God remains forever. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, if we ask God, believe and do not doubt. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon maganap sa buhay nating lahat. Na tayo ay manampalataya, may Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan. Amen? Si Kuya Randy, isang tatotoo yan. With a lump in his lungs, between lungs and the heart. Talaga naman, it was, sabi nga, talagang diagnosed na ito ay cancer. Cancer. At si Ate Marian, alam ni Ate Marian yun, bilang isang doktor, ang ano niya ay ito'y cancer. Pero we believe as a church, na talagang ang Diyos ay Diyos ng himala.
The church prayed for him. And you know what? We cried out to the Lord, Lord, heal him. Pagdating sa biopsy sa Philippine General Hospital, payat na payat si Randy. May mga times nandun siya sa terrace, sabi ko, Randy, kamusta ka na? Hindi ka ba natatakot? Hindi ate, sabi niya, okay lang ako. Pero talagang grabe yung pagkapayat na ni Randy na talagang matatakot ka sa pagkapayat niya. Talagang nakita doon sa ultrasound, may bukol siya between the lungs and the heart. And then, sabi nga yung doktor doon sa, na merong cancer, nagsabi, pati doon sa office nila na doktor, nung binasa yung ultrasound, it was cancer and it was confirmed. Sabi pa ni Ate Maria, huwag mo sabihin kay Mar na siya ay cancer. Pero sabi ko, Lord, I believe you can do miracle and we believe God can do miracle. And the church prayed for him. One time dito sa garage, nagpray tayo, lumuhod tayo sa Diyos. And true enough, Monday na siya ay binayopsi. And lo and behold, it was not cancer, it is just an infection. Amen. Is God so good? Noong time na yung nagpe-pray, sabi ko, Lord, it is just an infection. Hindi ako doktor, yun lang ang lumabas sa bibig ko. It is just an infection. Ano bang malay ko? May infection lang, gano'n, but yun ang lumabas. Tapos, ang sabi nga ni Ate Maria, parang hindi ako makapray. Sabi niya, ko. And then we prayed. And yun ang pinalabas na mga infection. Pagdating nga doon, infection. And you know what? Talaga napakabuti ng Panginoon. What you utter in your lips, it will be honored by God. Kaya nga kung ano ina-utter natin na sa ating mga bibig, sa mga suffering natin, I am delivered, I am healed, I am a miracle. Sabi nga, I receive a miracle. I am a testimony of that miracle. Kaya nga, sabi ng Lord, I am a miracle working God. Nothing is impossible with Him. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. In the natural, as we see ourselves, sabi nga may suffering tayo, but tandaan mo, sabi nga, hindi dapat umalis sa'yo ang pananampalataya. Ang dapat umalis yung problema mo, hindi ang pananampalataya mo. Madalas, ano umaalis? Faith? Ano ba minsan madalas umaalis? Faith? Nawawalan tayo ng pananampalataya, hindi dapat ganon, sapagkat God will remember you. At God wants us to reminisce and remember kung gano'n siya kabuti sa bawat isa sa atin. Na minsan iisipin mo, it looks like, para bang yung problema mo ay hindi mababago, it looks like yung problema mo ay mananatili sa'yo. But you know, as the sun is still shining, it is just a matter of time how God will move sa buhay mo. Amen? Nakikita niyo ba na sumisikat muli ang araw? It is just a matter of time. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang mainip. Don't give up your faith. Hebrews 10:35-36. Sabi nga ganon, do not throw away your confidence, for it has a great reward. Na huwag mo itapon, baliwalain ang pananampalataya mo, sapagkat meron itong gantimpala mula sa ating Panginoon. Basahin natin lahat. So do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. 36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ano lang kailangan mong gawin? Persevere. And then, pangalawa, do the will of God, di ba? Do the will of God, and then what will happen to you? You will receive what He has promised. Kaya nga, dalawang kailangan mong gawin, persevere and do His will. And you will receive the promise. Tatanggapin mo ang pangako. Verse 37, anong sabi dyan? Merong binanggit pa dyan. Ano ang sabi dyan sa 37 ng verse na yan? For in just a very little while, He who is coming will come and will not delay. Sandali ng panahon, darating ang Diyos sa buhay mo at hihipuin ka ng Diyos. Sino dito ang naiinip na sa pagdating ni Lord? Do you believe? In the midst of your problem, the Lord will surely come. Darating ang Panginoon, bibisitahin ka at hihipuin ka ng Panginoon. And then, anong sabi ng 38? But my righteous one, basahin natin lahat, but my righteous one live by faith, and if he shrinks back, I will not be pleased with him. Kaya nga, sabi nga ganon, but my righteous one must live by faith. Sapagkat kung ikaw ay talagang nag-shrink back,
I will not be pleased with you. Kinakailangan manatili tayo, maintain our faith in God. We must have faith in God at all times, na kung saan tayo patuloy, na sabi nga, as we see the sun is still shining, it is just a matter of time. God will surely come. As the sky ay talagang sabihin natin, minsan darkened by the cloud, it will be clear again, as beautiful as, sabi, it's always been before. Na makikita mo na muling sisikat ang araw, tatanggalin ng Diyos ang kadiliman, at muling makikita mo ang liwanag na meron ka palang pag-asa sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga dyan natin makikita, countless time throughout the Bible history natin, alam natin na ang Panginoon hindi nagmaliw ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sobra kang mahal ng Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, sobra kang mahal ng Panginoon. Kaya nga kung meron mang changes in a season sa buhay mo, ang pinakamahalaga ay mag-remind ang God ng pangako niya sa atin. When the season of life change channel. Minsan, parang okay, masaya ka. Biglang nagbago ang channel. Nagkaroon ng problema ang iyong buhay. Na minsan, saya-saya ng pamilya mo, biglang nagkaroon ng change channel. Ang buhay mo, biglang nagkaroon ng kalungkutan. All we need to do is to change channel to the higher level of faith. Amen? Na talagang baguhin mo ang channel ng buhay mo at dalhin mo to the higher level of faith. Alam ba nyo, may season of kalungkutan, may season of depression sa buhay ng tao? Sino na dito ang dumaan sa 4 seasons of life? Ha? Nagdaan ba tayo sa 4 seasons of life? Ano ba yung 4 season? May winter, may autumn, paglagas, may summer, spring. Di ba? Merong ganyan eh. Di ba? Pero tandaan natin, sa atin, 2 lang ang season ng ating bansa. Ano? Rainy season and dry season. Naranasan nyo ba na rainy season, umuulan ng pagpapala? At biglang natuyo ang pagpapala? Naranasan nyo ba yon? Na minsan umaapaw ang pagpapala mo sa bulsa at biglang nawalan ka ng pera? Meron ganun talagang season. Meron akong kilala, sabi niya, basta ako may pera, Pasko araw-araw. Eh paano kung walang pera? Mahal na araw? O Todos los Santos? Hindi ganun dapat ang buhay. Sapagkat alam naman natin, to the Christians who believe in God, every day is Christmas. Amen. Ang itsura na yung katabi, mukhang Pasko ba? O mukhang Todos los Santos? Ha? Mukhang bagong bangon? Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa buhay nating lahat. Na tayo po ay alalahanin natin ng kabutihan ng Panginoon, why we can change the channel of your life. Though we have problems, but we can change the channel of life. It will never, never soak us into sorrow. Sapagkat, you own the remote control. Sino dito ang may hawak ng remote control ng buhay mo? Pababayaan mo ba si Satanas ang humawak sa remote control at saan ka dali ni Satanas? Ay payag ka? Ngayon, ang saya-saya mo, bigla sabi ni Satanas, matanggal nga dyan ang saya mo, ilagay ko sa malungkot. Eh, papayag ka ba? Na si Satanas ay humawak ng remote control mo. Ngayon, ay in love ka pa sa Panginoon, biglang nagalit ka sa buhay. Papayag ka ba yung remote control, ibigay mo kay Satanas? And even Christians, hindi natin namamalayan, we allow Satan ang siyang humawak ng remote control ng buhay mo. But God has given you the remote control of your life. Matthew chapter 16, I have given you, Matthew chapter 16, 18, ang sabi nga, all authority has been given unto you. Na kung saan tayo ay binigyan ng authority, I have given you the keys to the kingdom of God. Tama ba? Matthew 16, 18. Sabi niya dyan, I have given you the keys to the kingdom of God. Okay? Ayan. I will give you the keys of the kingdom of God, of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. You have the key, the remote control.
At yung king yan ay hawakan mo. Huwag mong ipasa kay Satanas. And many times tayong Kristiyano, Satanas, ikaw na nga magpatakbo ng buhay ko. Sabi ni Satanas, palulungkutin kita, gagalitin kita, iinisin kita, aalisin ko ang pag-ibig sa'yo, ipapalit ko sa'yo ay kalungkutan. Ngayon sasabihin mo naman kay Satanas, oo nga Satanas, oo nga, sige, do your will to me. But you know what? The Lord has given us the key. And the remote control is under your authority because you are the child of the living God. And the Son of the living God has the authority over the powers of the enemy because nothing can change the truth. You are beloved by God. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, kung merong gagamitin ng kaaway sa buhay nating lahat, please, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pumayag. Ang babaeng ito, sabi, you have to transfer from another land sapagkat there will be famine. Hindi sinabi ng babae ito, bakit ganon? Dapat lagi akong masaya, dapat laging merong mga sagana ang buhay ko. Pero you know what? Pinapili naman siya ng Lord. Remain or get away. Separate from that famine. Binigyan ka ng chance. Ngayon, umalis ka for 7 years. Umalis ka. Kaya nga dyan natin makikita, God has given us the remote control of your life. Kaya nga, don't focus about the down year, the down months, the down days, the down hour in your life, sapagkat this is your best year. Amen? Is this your best year? Amen. Yes, there's no trouble too big for us. Walang sabi nga trouble na napakalaki sa buhay mo. Isaiah 30 verse 15. Isaiah 30 verse 15, meron sinasabi dyan sa Isaiah 13 verse 15. Napakalaga na tayo patuloy na talagang turuan ng Panginoon sa Isaiah 30 verse 15. Ang sabi dyan sa aklat ng Isaiah, this is what, pakibasa, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says. In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. But you would have none of it. Sinabi ba ng Diyos na para tayo ay magkaroon ng talagang kapahingahan? Anong kailangan? Repentance and rest is your salvation. Di ba? Quietness and trust is your strength. But you would have none of it. Bakit? Madalas ba ang tao tumatanggi sa inaalok ng Diyos? Gusto ba natin ng salvation? Anong kailangan? Repentance and rest. Gusto ba natin ng strength? Ano ang kailangan? Trust, quietness and trust. Itiwala natin sa Panginoon. We can change the channel sa buhay nating lahat. Kaya nga, no enemy is too strong in your life. No trouble is too big in your life. No difficulties is too, sabi nga, heavy in your life. All we need is the most powerful God who can touch us anytime we cry we cry out unto Him. We may not see better days ahead right now. Parang hindi mo makita ang better days sa panahon natin ngayon. But we will never waste our energy worrying about your today and your future. Remember, the Lord is still in control. Amen? He is in control. Sapagkat He is the highest power in your life. And instead of using our energy in fear and worry, use your energy in worshiping your God. Amen? In worshiping your God. Napakalaga yung tayo sumamba sa Panginoon. Kinento ko nga sa Bible study one time, meron pa'y paboritong kanta si Juliana doon sa computer. Yung God's love is so wonderful, God's love is so wonderful. Nung binuksan na ni Aw at inuumpisa ng tumugtog, nandun ako sa medyo malayo sa kanya, Ta! Awag niya sa akin, Ta. Bumata ako lola niya ako Okay, Ta! Sabi niya gano'n, Ta! O di sabi ko, sige, papanoodin kita. Alam niyo, itsura niya, nakakatuwa, sa totoo, hindi ko ma-describe Kasi iba siya umindak Alam niyo, paano yung kamay, nilagay niyang ganyan, pagkatapos yung leeg niya na napakalambot, tapos yung balikat niya na, ang cute-cute na tingnan, hindi dahil apo ko yan, ha? Alam niyo, iba yung klase, yung ganyan siya, ganyan, tapos ganyan siya, tapos yung gumaganon-ganon. Yung tempo ng God's love is so wonderful.
God's love. Yung gumagano, sabi ko nga, nakakatuwa, sabi ko nga, kung na-capture ko lang yun, sabi nga, even in the mouths of babes, worship and praise will come forth sapagkat they know nothing is impossible with God. Kaya nga, if we have faith like this little child, walang bagay na hindi magagawa ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya nga ang Diyos ay napakabuti sa buhay nating lahat. And I just pray, yung palatik ng kanyang papuri sa Lord. And you know what? Iba ang palatik ng isang Kristiyanong matanda na. Kakainis naman. Bakit ba nun? May namalas yata ako ngayon. Tapos sasabihin ng butike, dun sa ibabaw ng kisame, kawawa ka naman. Ako kahit naputulan ng buntot, kaya ko pa rin gumapang. At ngayon sabihin sa Diyos, purihin pa rin ang Diyos. Amen? Kaya nga salamat sapagkat minsan tayo ay talagang tinuturuan ng Panginoon. Patuloy na sumandig sa Kanya. Sapagkat the Lord doesn't want you na talagang to suffer terribly. May paraan ng Panginoon. And the second thing, ang sabi dito, at the end of 7 years, pakisabi mo, problems will end. Difficulties will end. At the end of 7 years, ang sabi dito, she came back from the land of the Philistines, verse 3, and went to the king to beg for her house and land. The king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and he had said, tell me about all the great things Elisha has done. Eksakto sabi nga nung king, sabi mo sa akin, Gehazi, kung ano ang nangyari mga ginawa ni Elisha. Gehazi can testify sapagkat nakita niya ang lahat ng galaw ni Elisha at nakita niya kung paano kumatagpo ang Diyos sa mga taong nangangailangan. And then, sabi nga ni Gehazi, he was telling the king all the things that Elisha had done. And then, sabi nga niya dito, nag-restore siya ng dead into life. Remember si Gehazi? Siya'y naka-experience. Bakit? Sabi ni Elisha, Gehazi, hawakan mo ang aking tungkod at mauna ka. Mauna ka. Ilagay mo yung tungkod sa bata. Sabi mo, life be upon you. Nothing happened. Sapagkat Gehazi at that time ay kailangan niyang manampalataya. And then, ng time na yun na walang nangyari, bumalik si Gehazi, walang nothing happened. Si Elisha ay pumasok sa kwarto at doon ay talagang tinapat niya yung mata, sa bata, mukha sa mukha, at pati na ang kanyang buong katawan tinapat. And I speak forth life unto you. And the child, ano nangyari sa bata? Ay muling nabuhay. And I pray na tunay na ito ay talagang makita natin kung paano ang Panginoon ay kumakatagpo. And then kinikwento niya sa hari, the woman whose son Elisha had brought back to life came exacto, and begged the king for her house and the land. And Gehazi said, this is the woman, my lord, the king, and this is her son whom Elisha restored to life. God will spare you not to suffer permanently. It is just for a moment, ang buhay mo ay nagsasuffer. After 7 years, siya'y bumalik sa kanilang land. Trouble may look permanent, but we know it's only temporary. God has helped us through in the past. Tinulungan tayo ng Diyos in the past. And He will continually help us through, sabi nga, even in the future. Kung tayo tinulungan ng Diyos in the past, patuloy kang tutulungan ng Panginoon, hindi ka papabayaan. Sapagkat surely, the trouble that you have, it will end. Make a decision every day, this trouble will end. Pakisabi niyo nga kung ikay may problema, this problem will end. This trouble will end. This sickness will end. Kaya nga lahat ay merong katapusan. And we will choose faith over fear. Pipiliin natin ang pananampalataya over fear. We will choose worship over worry. Na kinakailangan, we will choose courage over, sabi nga, weakness. Na minsan ang nangyayari, nanghihina tayo. Piliin natin maging matatag tayo. Sapagkat the Lord will surely line up people, situation, events, circumstances, opportunities sa buhay mo. Ila-line up ng Diyos yan. Kaya nga yung babaeng ito, eksakto, pwedeng dumating siya sa susunod na araw, pero habang ang hari nagpapakwento kay Elisha,
Na talaga, sabi mo nga sa akin ang lahat ng himalang ginawa ni Elisha, kay Gehazi, nagpapakwento yung hari. And then si Gehazi, dahil na-witness na ito, excited siya ikwento. At habang nagkikwento siya, dumating ang babaeng ito. Dumating ang babaeng ito para ma-restore ang kanyang lupa. At sabi nga ni Gehazi sa king, siya po ay bumuhay ng patay. Teka po, ito po yung babae. Ito po yung babae at ito yung batang binuhay sa mga patay. Kaya nga ibig sabihin, the Lord will arrange things sa buhay mo. Iaayos niya, ila-line up na niya ang lahat ng oportunidad sa buhay mo, pagkakataon sa buhay mo, the people, the events sa buhay mo, para ikaw ay katagpuin ng Diyos. Sapagat God doesn't want you to suffer permanently. Ayaw niya na yung suffering mo ay maging permanente, aalisin ka ng Panginoon, and God will give you a good break. Bibigyan ka ng Diyos ng good break in your life. He has already released His favor. Nirelease na ng Diyos sa'yo ang favor ng Panginoon. Meron ng ginawa ang Panginoon. Supernatural opportunities is prepared for you. Divine connection ay nakahanda na para sa'yo. Kaya nga, napakasarap na ang Diyos ay kumatagpo. The breaks you need have already been ordained by God. Naka-ordain na yan. Even yung circumstances, yung mga people sa buhay mo. The breaks that you need ay talagang inalagay na ng Panginoon. Ito ay talagang nandyan na sa sitwasyon mo. No accident in your life. It's already ordained by God. Nakaporma na yan para ikaw ay pagpalain ng Diyos. And you know what? In-arrange, meron ng divine connection ka sa langit. Kaya nga inaayos na ng Diyos ang lahat-lahat sa buhay mo. Kaya nga kahit na ikaw ay pag-graduate pa lang, meron ka na specific place of workplace para sa'yo, para mapagpala ka. Meron ng divine connection ka sa langit. Kaya nga, wag mo nang alalahanin kung gagraduate ka pa lang at iniisip mo na baka naman hindi ako makakuha ng trabaho. Ito ay sinasabi ng Bible, meron ng oportunidad na nakahanda para sa'yo. Kung ikaw naman ay walang trabaho ngayon, nakabukas na rin ang pinto, a new break for you. The right path for you is open already. Kaya nga ano ang kailangan mo lang gawin? Kinakailangan na ikaw'y manampalataya sa Panginoon. Isaiah 58 verse 11. Isaiah 58 verse 11. Ang sabi po dyan sa Isaiah 58 verse 11. Okay? Ang sabi dyan, the Lord will guide you always. Basahin natin lahat. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Praise God. Na kung saan the Lord will guide you always. Na tayo ay patuloy na talagang susubaybayan ng Panginoon. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. Naalala ko noon, merong umaaten sa Bible study sa Merville, yung Bible study namin sa bahay ni Ate Josie Ledesma. Si Elizabeth Proylan. Naalala ko, may itsura siyang babae, may 3 siyang anak na binubuhay, hiwalay siya sa asawa niya. At wala siyang trabaho at that time, siya ay nakasilong lang sa magulang niya, mga kapatid niya tumutulong sa kanya. And then one time siya ay nagpe-pray, ang message ng God sa kanya ay talagang mag-apply sa Mid Johnson. Sa Mid Johnson. Mag-apply ka dun. Sabi ng God sa kanya. Kagad ay siya nagbihes at pumunta siya doon. And then, ang sabi ng dun sa HR sa kanya, paano mo nalaman na meron kaming bakante dito? Hindi naman namin ito ina-add, hindi namin pinopost ito at wala kami sinasabihan. Siguro gusto ng mga empleyado doon ay talagang kumuha na mismo doon sa mga kakilala nila, doon sa mga kakilala ng mga nagtatrabaho doon. Ang sabing gano'n ni Elizabeth Proylan, ang Diyos po ang may sabi sa akin na may bakante dito, kaya ako pumunta. Nagulat yung tao na sinabi niya, ang Diyos po ang may sabi sa akin, kaya ako pumunta. And you know what? Na-hire siya that day. Kasi, sino ngayon ang pwede makipaglaban sa Diyos? Kung yung tao yung pinadala ng Panginoon para siya ma-hire doon, o ngayon, sino ang tatanggi? Kaya nga, that day, na-hire siya. Kaya nga, dyan natin makikita na sabi nga niya, one time pinapunta niya ako sa Cityland, sabi niya, Pastora, meron na akong kondo, nandito na kami sa kondo. Sabi niya, mga anak ko, nag-aaral na, sabi ko, nakaka-bless ang Panginoon, sapagkat the Lord will guide you and He will give you direction sa buhay mo.
Trust in the Lord. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord. A popular verse to all of us. With all your heart. And do not rely on your own insight. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Na talagang tutulungan ka ng Panginoon sa lahat ng iyan. Sapagkat ang Diyos ay kakatagpo sa iyo. Unahin mo lang ang Lord. Unahin mo ang Diyos. I remember noon si Hannah namin, parang ilang buwan siya, walang trabaho. Sabi niya, Auntie, nainip na ako, wala pa akong trabaho. Huwag ka mag-alala, Hannah. Sumama ka lang sa akin sa Davao sa misyon. Pagbalik natin, may trabaho ka na. O sabi niya, talaga, Auntie? Oo, sige. Sige, ako magbabayad ng pang-aeroplano mo. Pupunta tayo sa Davao, magme-mission tayo doon. Eh, sumama siya sa Davao, tapos nag-enjoy kami sa mga pinapagawa ng Panginoon doon. And then, pagdating niya sa Manila, tumawag na ang isang kumpanya at siya ay hinahire na. God is so good. Amen. Kaya nga, kailangan lang natin ay talagang humingi ng direksyon mula sa ating Panginoon. Na sumunod lang tayo sa gagawin ng ating Panginoon sa buhay nating lahat. Because the Lord has lined up the blessings in your life, the right people, the right place, the right opportunity, the right situation will surely come sapagkat God will give you a good break. Amen? Amen? Kaya nga, the Lord will release the things sa buhay mo. We can walk into God's blessing if we remain steadfast, immovable in our faith, be our best wherever we are. Kung saan tayo nilalagay ng Diyos, be at your best. You don't need na talagang tayo ay talagang mag-struggle helplessly, kundi tayo ay tunay na tutulungan ng Diyos. Sapagkat the days of famine was over. Extraordinary thing will begin sa buhay ng babaeng ito. That's the way the God moves sa buhay nating lahat. That's the way God moves. That's the way that God moves sa buhay nating lahat. Kaya nga, minsan iniisip mo, Lord, bakit parang ang dami kong problema ngayon? Huwag kang mag-alala. The Lord will open the door for you. Amen? Kailangan lang bukas ang spiritual eyes mo. Eh, bukas naman ang mata ko eh. Hindi ang mata mong yan. Spiritual eyes. Paano mabubuksan ang spiritual eyes mo? Open the Word of God in your life. And as you ponder on the Word of God, meditate on the Word of God, you will see great things in the Word of God, the promises in the Word of God. And as you hold on to the promises of God, that promise will be fulfilled in your life. Sapagkat God will never lie to you. He will fulfill what He has promised unto you because He is a God who is forever faithful into your life. Mabuti ang Panginoon sa buhay nating lahat. Na huwag natin pababayaan na ang Diyos ay talagang malungkot sa ating mga pagsuway sa Kanya. Sapagkat the Word of God is true until, sabi nga, for eternity, it is so true. If we remain faithful to God, even in the season of suffering, He will compensate you with the spirit of hope and faith. Sapagkat supernatural favor is already ordained in your life. Amen? Nakaordinansa na yun sa buhay mo, nakalaan na yun sa buhay mo. Pagpapalaing ka ng Panginoon. Amen. Naalala ko, may isang counselor sa Pasay noon. Tumakbo siya ng minsan, natalo siya. And then sa pastoral movement, nagpunta siya, kasama ko si Ate Cora. And then nung nakita ko siya, sabi niya ganon, actually, si One Bayona yun. And then sabi niya ganon, ay kumamay siya, nandun ako. Ay, ito lang ang sinabi ko na kumamay siya. Do you still remember me? Opo, pastora, kayo po, opo. Di ba kayo po yung nagbigay pa sa akin ng Bible? Kayo yung nagba-Bible study sa akin sa Malibay? Oo. Sabi ko, One, this time, you will not lose. You will win. I believe. And then sabi niya, salamat po. Sinundan ko ulit siya kasi ang ng Lord sa akin, sundan mo. Sinundan ko siya. Pagdating namin sa isang sulok, One, this is the message for you. You will win this time. But remember, maging maayos ka bilang kanselor. Huwag kang sasawsaw sa kadumihan at korupsyon ng politika. Ay, opo. Pangako po. At nung time na yun, nanalo siya. Kaya lang, hindi ko alam kung ano naging katapatan niya sa Diyos. Hindi ko alam. Kasi sa susunod, natalo siya ulit. Alam niyo mga kapatid, kapag ang Diyos may sinasabi sa atin, tumupad tayo.
Pagka may inuutos ang Diyos sa atin, sumunod tayo. Sapagkat hindi naman kailanman magmamaliw ang pangako ng Diyos sa ating lahat. With the major and minor commands of God, dapat tayong matutong sumunod. Sapagkat if we fail to obey God, even the very blessing ordained by you, it will be withheld. And instead of the blessing, you will receive something na hindi mo gugustuhin. And I believe the Lord has given us warning after warning. If you believe, ang sabi ng Panginoon, blessing and life. If you obey, blessing and life. Deuteronomy 30. Kapag ikaw ay sumunod, buhay at pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Yun ang pangako ng Panginoon. Ang sabi niyan sa verse 15, I have set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Na dito po'y malinaw sinasabi ng Panginoon, ako ay naglatag na sa iyo ng panukala sa araw na ito, buhay at pagpapala, kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ito ang utos ng Diyos, walk in His ways and keep His commands. Sumunod ka sa panukala ng Diyos, sumunod ka sa Panginoon. Sapagkat dalawa lang ang pupuntahan ng tao, life and prosperity, death or destruction. Choose one. I'm so sure, gusto natin life and prosperity, not death and destruction. And I believe ito'y mahalaga sa buhay ng bawat tao sapagkat God doesn't want us to suffer permanently. He wants us to be delivered from all the situation in this world. Sapagkat there is a promise, and He who promised is faithful forever and ever. And lastly, this was the woman, and sabi niya, eto po siya. And then the king asked the woman about it, and she confirmed it. Verse 6, then he assigned an official to her case and said to him, give back everything that belonged to her, including all the income from her land, from the day she left the country until now. Na ibig sabihin dito, ipinakita sa atin, the Lord will compensate you. The Lord will bless you more than you can imagine because God will spare you not to suffer unjustly. Ayaw ng Diyos na mag-suffer tayo na unjustly. Gusto niya kung ano ang belong sa'yo, matanggap mo. Sapagkat after receiving the bad news that there will be 7 years famine, the Lord has given this woman an assurance, after 7 years, good news will come. I will restore what the enemy has stolen from you. God will always have another season of your life. Joel 2:25. And this season of life ay kinakailangan makatch natin. That every time that the Lord is changing the season of your life, we must be prepared for another season of blessing. Yes, there will be season of problem, but remember this truth. The Lord will never allow you to suffer unjustly. Sapagkat may katarungan ng Panginoon sa buhay mo. I will repay. Basahin natin lahat. I will repay you for the years the locusts have eaten. The great locust and the young locust, the other locust and the locust worm, my great army that I sent among you. Kaya nga, babayaran ng mga balang. Sabi nga, I will repay you for the years of the locust. Sabi nga ganon, I will repay. Sabi nga, kung kinain man ang mga pagpapala mo ng locust, ikaw ay pagpapalain ko, babayaran ko na ito'y mga pagpapala sa'yo. Na kung saan, I will repay, says the Lord. Sapagkat, when bad news comes in your life, surely after that bad news, there will be good news in your life. God always has another season sa buhay nating lahat. Kaya nga, ang pinakamahalaga lang, alam natin, He will restore that have been stolen from you. Zechariah 9:12, what the enemy has stolen from you, God will restore to you double. God makes the rest of your life so rewarding and so fulfilling. You will be compensated. You will be compensated for that lost opportunities in your past. There's no wasted tears and wasted years in your life. Walang wasted tears and years in your life sapagkat God controls the time and the season for your life. And in every opportunity, God will never allow you to miss it.
Hindi papayagan ng Diyos, mamismo ang oportunidad sa buhay mo. God can turn back the clock and bring bigger and better blessing for you. Kayang baguhin ng Diyos ang clock ng buhay mo. Ang orasan ng buhay mo. Keep believing, keep praying, and keep receiving. If you stay in faith, all the hurts and the pains and the agony in your life or the resentment, it will be melted away in a split second. Aalisin ng Diyos yun. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, in a split second, you will get away from your sorrows, frustrations, disappointments, hardship, difficulties, problems, in a split second. You will be blessed by the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay nating lahat. That would be your turning point. Kaya nga sabi ng hari, give back everything. Ibalik nyo ang lahat. Pati na yung nakalipas na mga tubo sa lupa niya, yung mga dapat nasa kanya, ibalik mo lahat. God is in the ministry of restoration. If we will just stay in faith, God will restore everything according sa time clock ng Panginoon. God is full of mercy and grace in your life. Sabi nga, kung meron man tayong wrong thing sa buhay natin, God will give you another chance to straighten up everything. Kung merong nangyari sa buhay mo na hindi maganda, tinuruan ka lang ng Diyos. Dahil minsan tayo na-absorb ng pride, na-absorb tayo ng ating sariling mundo. Kaya nga may mga tayo pababayaan ng Diyos matanggal sa'yo para ikaw ay matuto. At sa panahon naman pagbabalik ng Diyos sa'yo, matuto ka na sa iyong pinagdaanan. Amen? Kaya nga dyan natin makikita na ang Panginoon hindi niya pababayaan na hindi ka matuto. Huwag naman maging timsong ng Kristiyano, di na natuto. Alam niyo yung kantang di na natuto? Di na natuto. Paulit-ulit na lang, di na natuto. Pero tandaan natin na hindi pwedeng tayo ay hindi matuto sa mga sad and bad situation ng buhay natin. Sapagkat God has a mandate. Give back everything. Ano ang pinapahayag sa atin? The Lord is in the ministry of recovery. He will restore everything. In that lost years, in that lost opportunities, God will bring back every blessing na nawala sa buhay mo. Kaya nga, ang pinakamahalaga lang, ang Diyos ay kumikilos sa buhay nating lahat in His own way. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. You have had disappointments, frustrations in life. You have had, sabi nga, mga failures. Don't give up. Continue. God will surely inspire you. I-inspire ka ng Panginoon. Kung nagkamali ka, parang ikaw ay talagang nahulog sa isang tukso ng buhay, sa isang sitwasyon ng buhay, huwag mo nang ulitin at ikaw ay magpakatino na. Sapagkat ang pagpapala ay pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Amen? Ganun ang Panginoon natin, hindi niya pababayaan yung nakalipas ay idukdok sa utak mo, ganun ka, ganun ka, ganun ka. No. Romans 8:1, there is no condemnation to those who belong to God. Natunay na tayo pagpapalain ng Diyos. Sapagkat, if you will persevere even though it's difficult and believe even though you don't see anything happening good sa buhay mo, then, remember, God will step in and do what you cannot do. Mag-step in ang God and He will do what you cannot do. The promises I put in you, says the Lord, I will bring them to pass. Tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa buhay nating lahat. God will remember you because you are not forgotten and forsaken by God. Psalm 91, verse 14 to 16. Because you have loved me, I will honor you. I will give you long life. Because you have honored me. Ang pinakamalaga ay i-honor natin ang Panginoon because He loves me. Dahil mahal mo ang Diyos, says the Lord. I will rescue him. I will protect him. For he acknowledges my name. He will call upon me. Lahat tayo, I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Because you love me, says the Lord. I will rescue you. I will protect you. I will deliver you. Sabi nga dito,
I will, sabi nga, because you acknowledges my name. Kaya nga dyan natin makikita dahil mahal mo ang Diyos, ang Panginoon ay pagpapalain ka. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. You are not forgotten by God and you are not forsaken by God sapagkat the Lord is your Father, the Savior, the Redeemer, sabi nga, the Savior of your life. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Isaiah 49:15 to 16. Napakalinaw na sinasabi ng Panginoon, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Hindi ka kakalimutan ng Diyos. Sa buhay mo, patuloy kang inaalala ng Diyos. Lahat tayo bumasa. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Napakasarap na katotohanan ang sinasabi ng Bible. Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Hinding-hindi malilimutan ng ina ang kanyang anak. Though merong mga mother na pwedeng lumimot, pero sabi ng Diyos, hindi kita kakalimutan. Ikaw ay binaon ko sa aking palad na lagi kitang naaalala. And that is why no one can snatch you out of my hand. Walang pwedeng umagaw sa'yo sa aking kamay. He holds you in the palm of His hand. You will remain blessed and be a blessing in this world sapagkat He holds you in the palm of His hand. And I just pray if you fail God, it's about time na sabihin mo lang sa Lord, Lord God, hayaan mong maalala ko ang pangako mo sa buhay ko. You will not allow me to suffer terribly. There will be sins in your life na pwedeng ikaw hanggang ngayon ay nagsasuffer terribly. O may mga situation, bagmat di ka nagkamali, nagkasala sa sitwasyon na yan, pero may sitwasyon sa buhay mo that you suffer terribly. But you know what? Hindi ito magiging katapusan ng lahat. He will never allow it. And there's no suffering that will remain to you permanently. And God is a just God. He will never allow you to suffer unjustly. God has put you in the palm of His hand. Ang babaeng ito, whatever things na wala sa kanya, in 7 years, it was restored to her. From start to the end, ibinalik ng Diyos sa kanya. And I just pray, lahat tayo ay patuloy na sandigan natin ng Diyos. Na huwag natin pabayaan ang ating mga sarili na dayain ng kaaway, na ikaw ay nakalimutan ng Diyos at pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka kinalimutan ng Diyos. Listen. Hindi ka kinalimutan ng Diyos at hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ikaw ay patuloy na kinakalinga ng Panginoon. Ikaw ay mahal ng Diyos. I remember yung sinabi dito sa Isaiah 62, I think, Isaiah 62. Ang sabi dito sa Isaiah 62, okay, tama. Basahin natin ang Isaiah 62, verse 3 to 4. Isaiah 62, verse 3 to 4. Basahin po natin lahat, tayong lahat ay tumayo. Let's read all together. You will be crowned, you will be a crown of splendor in the Lord's hand, a royal diadem in the hand of your God. No longer will they call you deserted or your name, your land desolate, but you will be called Hephzibah and your land Beulah. For the Lord will take delight in you and your land will be married. Na sinasabi ng Panginoon, ikaw ay lalagyan ng korona na sabi nga na mula sa Panginoon, isang mamahaling hiyas ka sa ating Panginoon. At hindi ka natatawaging pinabayaan at talagang inabandona. Ikaw ay tatawaging Hephzibah and Beulah sapagkat nalulugod ang Diyos sa iyo at ikaw ay ikinasal sa ating Panginoon. Amen? Na tayo ikinasal sa ating Panginoon. Kaya nga, bilang isang anak ng Diyos, you were married to God.
And you are no longer deserted and desolate by God. From now on, you will be called Beulah, sapagkat Hephzibah, sabi nga, Hephzibah, you will be called Hephzibah, and your land Beulah. Sapagkat that is the meaning of God's perfect blessing for you. Amen? Are you Hephzibah? Is your family and land Beulah? Yes. Sapagkat you are no longer deserted and desolate by God. From now on, tell to your neighbor, I am Hephzibah. And my land is Beulah. I am married to God. I am a child of God. Pagpalakpakan natin ang Panginoon. God is so good. The Lord is so good. May I request the worship team to please come forward? Napakasarap alalahanin ang pangako ng Panginoon na ang Panginoon ay hindi niya pababayaan tayo ay mag-suffer unjustly, permanently, terribly, because He is the God of love. He is the God of kindness, the God of mercy, the God of grace. And you know what? Kung meron ka man kagipitan, pag ikaw'y nagkapera at pinagpala ng todo ng Diyos, matututo kang humawak. Bakit? Dati, yung 5 piso, 10 piso pinahalagahan mo. Ngayon, pag humawa ka na ng 50,000 sa isang sweldo mo lang, matututo ka ng humawak. Merong biyayang ibibigay ang Diyos sa'yo. Amen? Ako hindi magugulat sa ating mga kabataan na ito. Huwag na kayong magulat na minsan, pati yung Jollibee ay hindi nyo ma-afford minsan. Pero isang araw, hindi lang Jollibee ang kaya nyo, baka pati franchise ng Jollibee, kayang-kaya nyo. Amen? God is so good. Amen.